I love you more than the first day of spring, more than the sound of the birds when they sing. I'm waking up with dreams of you still in my head. I love you deep as the wild ocean blue, drawing me in like the tide to the moon. My stars aligned the moment that you and I met. Before that I Welcome, was the groom thinking of today's wedding, Mr. John Bernard G. Domingiano, together with his parents, Mr. Edwin and Mrs. Luz Domingiano. The principal sponsors, to begin with, may I call on Mr. Anthony and Mrs. Rodora Marcelino. Mr. Esteban Peralta and Mrs. Rosalinda Peralta. Mr. Angelito and Mrs. Rosario Co. Mrs. Lorna Yao. Mr. Christopher and Mrs. Sheena Castro. Let us welcome the children escorts. To carry the symbol of their faith, Raven Gabriel. To carry the symbol of their treasure, J. Lord M. Okoro. To carry the symbol of their love, Don Jasper Gabriel. Let's welcome. To assist them with their wedding, let's call on the best man and the maid of honor, Mr. Rafael Miguel Fabular and Miss Jean Carla Okoro. Let's welcome the secondary sponsors. To light their path, Mr. Gustavo Alonso Gabriel and Miss Melanie Gabriel. To clothe them as one, Mr. Dan Carlo Gabriel and Miss Joy Marie Aporillo. To bind them together, Mr. John Christian Okoro and Miss Phoebe May Okoro. Let us welcome the groomsmen and bridesmaid, Mr. Jason Okoro and Miss Chrislyn Puno. Mr. Wilfred John Okoro and Miss Princess Abasilia. Let us welcome the adorable flower girls, Abigail Okoro, Andrea Gail Okoro, Diana Jane Gabriel, Rian Haley Jean Heaney. Let us welcome the adorable little bride, no other than Lian Elise Dominguez. Let us all welcome Mr. Wilfredo and Mrs. Ninita Okoro.
kasing linaw ng langit na bugahang. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsa'y di na mairan ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsa'y di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan.
karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran na kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Karungan at katuwiran at kahit minsa'y pinabahiran na kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Purihin ka sa awit, tataas sa aking tingin. Itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mababaglayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kawalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, taas ang aking bibig, itatalas ang buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa karamihan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, tanangan sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa karamihan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan.
Ang pag-aasawa ay isang banal na kaugnayan na siyang saligan ng lipunan ng mga tao at nararapat lamang parangalan sa gitna ng lahat. Sa mga kaibigan at mahal sa buhay ni John Bernard Gabriel Domingiano at Jesusa Matuhan Okoro, tayo'y naririto sa harap ng Diyos upang kapag-isahin silang dalawa sa banal na pag-aasawa na itinatag ng Diyos ng may kabanalan, sinaayos ng kanyang mga utos at pinagpala naman ng ating Panginoong Yesus sa ikaliligaya at kagagaling ng sangkatauhan. Ipanalangin natin sila'y mabigkis ng tunay na pag-ibig at banal na maitalaga ang kanilang sarili sa isa't isa, maging sa kalakasan at kahinaan, sa kasaganaan at pangangailangan, sa tagumpay at kabiguan, sa kagalakan at kalungkutan, sa tulong ng biyaya at kalinga ng ating Panginoong Diyos. Sino man ang nakababatid ng anumang kadahilanan upang ang pag-iisang dibdib na ito hindi magkaroon ng kaganapan ay hinihilingang ipagsulit o kung hindi man ay ipaglihim na lamang magpakailanman. Meron po bang humahabol? Diyan, medyo lingon ka, baka may tumututol. Jess, baka meron. Okay, yamat wala. Pakisagot lang ang aking mga katanungan. Okay. Pakisagot lang po Si Jess muna. Jess, ikaw ba'y naparito ng bukal sa iyong puso sa hangaring ibigin at paglingkuran si John, ang iyong pakakasalan ng buong pananampalataya at paggiliw, alinsunod sa banal na tali ng pag-aasawa? Opo, Pastor. Pakilakasan mo. Opo, Pastor. Ayun. Narinig ko na rin. Okay, si John naman. John, sabi mo rito, si John Bernard naman ang aking tatanong. Sabi mo dito, pakisagot lang Bernard ikaw ba'y naparito? Ikaw ba'y naparito na bukal sa iyong puso sa hangaring ibigin at paglingkuran si Jess, ang iyong pakakasalan ng buong pananampalataya at paggiliw alinsunod sa banal na tali ng pag-aasawa? Opo, Pastor. Umaalingaw-ngaw. Okay. Yamat pinagpala ng Diyos ang pagsasama ng naaayon sa kanyang kalooban na may sapat bang kadahilanan kayong nababatid upang ang pag-iisang dibdib ninyo'y may isa katuparan. Wala po, Pastor. Wala. Parang si John lang sumasagot. Sige. Wala po, Pastor. Okay, salamat. Okay, naya ko po yung abay na lalaki at babae na pakisindihan po ang kandila na nasa unahan. Sige po. Okay, ang kandila po sa ating kaliwat kanan ay wala naman pong kinalaman yan sa buhay ng ikinakasal o ng mag-asawang ito, sapagkat yung ating pong kinagis ng mga kasabihan sa kasalan, pag unang namatay yung kandila ng lalaki ay mababalo agad yung babae. Ganon din, pagka namatay daw yung sa bahaging kanan sa babae, sa kaliwa ay mauna daw mabalo ang babae o ang lalaki, babae. Alam nyo, lahat ng yun ay hearsay lang po yung kasabihan lang. Wala pong batayan yun sa Bible at hindi ganun ang plano ng Diyos. Ang kandilang yan ay sumisimbolo lamang ng pagiging single ng bawat isa sa kanila. Sinabi ko pong single because ang isang babae at lalaki hanggat hindi humaharap sa pagtatali ng seremonya ng pagkakasal ay nananatili po siyang nag-iisa kahit po sila'y nagsasama. Ibig sabihin, hindi po legal ang pagsasama sa harapan ng Diyos ng babae at lalaki nang wala pong
pag wala pong bendisyon ng Panginoon katulad ng ating ginagawa. Okay po ba yan? So, sabi po rito, manatili po tayo, manalangin po tayo, tayong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Amang Diyos ng iyong likain, ang sangkatauhay ni loob mong ang lalaki at babae maging isa. Ipagkaloob mo po ang iyong pagpapala kina John Bernard at Jess Coro upang maganap nila ng may kadalisayan at matibay na pagkiliw ang panatang kanilang susumpaan sa isa't isa. Patnubayan mo po sila sa daan ng katuwiran at kapayapaan na ikaw ay ibigin ng iisang puso at isip sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Habang ang iyong biyaya ay pinasasagana sa kanilang mga kandungan, sa habag at pag-ibig ni Kristong ating Panginoon, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay po. Pwede po kayong umupo mag-asawa. Okay. Babasahin po muna ng dalawang abay ang mga Biblia o talata sa Biblia na kanila po. Lalaki po muna. Ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop na parang at mga ibon sa impapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, yun ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa impapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at didala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya ikinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Abay mong babae. Efeso 5, verse 5, chapter 5, verse 21 to 25. Mabuting balita, Biblia. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ring tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang babae ay dapat magpasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ang mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihahandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Salamat. So ngayon po ay makakaupo na po kayo at bago po pumunta tayo sa sukdulan ng ating pong seremonya, ay makaririnig po tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ito po isang napakalaking bahagi na dapat po natin gawin sapagkat wala pong kasaysayan o walang halaga ang pagtitipon kung wala po ang presensya ng Diyos. So, ayahan po natin ang kanyang lingkod, Pastora Jeanette, para po sa isang mensahe. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Bali po yung praise and worship song kanina ay requested ng bride and groom po. So bali po sa seremonya po namin, ini-request po nila na magkaroon po. So okay po, so ngayon po bago tayo magpatuloy sa ceremony, pag-aralan muna po natin ang mensahe ng Panginoon patungkol po sa pag-aasawa. Sino rito may asawa na? Taas ang kamay. Okay, sino rito yung sawa na? Yung dulo. Sino rito yung awa na lang? At sino dito, wa na?
Okay, so ang pag-aasawa, iba-iba po ang ating perspective dyan. Iba-iba ang pananaw, iba-iba ang mindset. Iba-iba po ang ating pananaw dyan tungkol sa pag-aasawa. Pero lagi nating susundin kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi pwedeng appropriate sa akin, hindi pwedeng hindi appropriate sa kanila. Nagkakasal din po ako. Pero po si Pastor Jack po ang nag-counsel po sa kanila, yung asawa ko po. So ako po ang hinilingan ng asawa ko na mag-share ng salita ng Diyos patungkol po sa dapat po kasi naiintindihan natin yung papasukin natin. Kaya pag kami po nagkakasal, kina-counsel po namin mabuti at talagang nagme-mensahe. Bakit? Pag hindi mo naintindihan ang papasukin mo sa pag-aasawa, may anak na magsasakripisyo. Kaya dapat naiintindihan ng dalawang nagmamahalan ang papasukin nila sa pag-aasawa. Bakit? May people perish because of lack of knowledge. Yung iba, nagulat na lang, may asawa na. Yung iba na bigla na lang na may anak na. Yung iba hindi pinlano. Kaya karaniwan ang nagsasakripisyo yung anak na siyang bunga ng pagkakamali ng dalawang tao. So kailangan naiintindihan natin. Bakit? Kasi ikaw ang pumili ng mapapangasawa mo. Huwag mong hayaan yung pagkakamali mo, anak mo ang magsakripisyo. Public school teacher po ako. Karaniwan ang problema sa eskwelahan, mga anak na sira ang pamilya. Bakit? May bunga yan sa anak. Kaya intindihin po natin ang mensahe ng Panginoon. Maigsi lang po ito, 30 minutes and 2 hours. Kaya makinig na po kayo, okay? So, John Bernard and Jess, so thank you kay Lord, nagdesisyon kayo na magpakasal. Meron na kayong sibling, may baby na kayo. Pero pinaka-the best na desisyon para sa akin. Pero yung pong time, hindi naman natin inaano yung timetable. Thank you din sa mga magulang nyo na kayang umunawa. Hinintay yung tamang desisyon nyo. Lagi nating tatandaan bilang magulang, hindi kagustuhan natin ang nasusunod. Sumusuporta lang, gumagabay lang sa ating mga anak. Dahil yung buhay nila, hindi ikaw ang dadaan. Sila ang dadaan. Kaya bigyan natin sila ng tamang desisyon. Magkamali at natututo, tumatatag. Magtagumpay, salamat. Di ba? So wala pong mali sa desisyon, alalay lang tayo bilang magulang. Okay, John Bernard and Jess, alam nyo ba, yan ang pinaka-the best na pagpapakita nyo ng pagmamahal sa anak nyo? Ang pagpapakasal nyo. Kasi kapag hindi kayo kinasal sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, hindi kayo legal. At seguridad ng anak yon. Kasi Jess, wag naman loobin ni Lord. Kahit ikaw ang una, pag nag-asawa siya ng iba, hindi kasal sa'yo, ikaw ang kabit dahil siya ang legal. Nagets natin? Wag naman loobin ni Lord Jess o John Bernard, wag naman loobin ni Lord. Kunin ni Lord si Jess. Kahit ikaw ang una, hindi mo mapapakinabangan ng bangkay niya. Mabibigay yan sa legal na asawa. Kaya mas may karapatan ang merong nasa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya dapat kasi pastora, pag nag-aasawa, naghihiwalay. Yung mga hindi pag kinakasal, naghihiwalay. Yung mga hindi kinakasal, hindi naghihiwalay, kaya ayoko magpakasal eh. Siyempre, hindi pwedeng maghiwalay, hindi kasal. Hindi naman buo yan eh. Hindi yan tunay na mag-asawa. Hindi sila buo sa harap ng Diyos at sa harapan ng tao. Paano maghihiwalay? Ang naghihiwalay lang yung ikinasal kasi sila ang buo, kaya sila ang sinisira. Naintindihan. Kaya wag mong ipagmalaki na okay lang, mas managsasama naman na matagal pag hindi kasal. Lagi mong tandaan, iba pa rin ang legal. Naintindihan natin. Okay. So ngayon, ang una, ang pag-aasawa ay tinakda ng Diyos para sa ikaliligaya ng sangkatauhan. Heart, senyasan mo ko ha. Alam mo naman ako, pwede ko overnight. Ito ay isang kaugnayan ng panghabang buhay na kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay. John Bernard, Jess, ang pag-aasawa, kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay. Kahit hindi na makalakad yan,
hindi kayo pwedeng maghiwalay. Kahit mawala ng trabaho yan, hindi kayo pwedeng maghiwalay. Kahit lumaki pa yan na kasinlaki ni Ike Losada, hindi kayo pwedeng maghiwalay. Nagets niya? Kamatayan lang. Okay, dapat clear ha? Okay, bakit po? Kasi ang pag-aasawa, ang mahalaga po, kapag po nagka-counsel ako, sinasabi ko, huwag niyo intindihin yung bisita, nakikikain lang yan. Huwag niyo intindihin yung ibang mag-asawa, nag-aaway bago ikasal Bakit? Kasi pag hindi mo binigyan ka, wag, kung ano nandyan, walang perfect na handaan. Kung meron nagkulang, napanis yung isang ulam, wag mag-away. Nagets natin, di ba? Hindi nabigyan yung sininang yung ibibigay pag umalis. Hindi mo binigyan yung ninang natin. Ano ko yun? Wag mag-away. Ha? Walang perfect na ceremony. Hindi nyo kailangan pag-awayan anuman ang sitwasyon. Malalaman nyo po mamaya. Ano po? Pinasabi ko lang. Kaya dito ipinakita ng Diyos na kalooban niya isang walang hanggang pagsasama, matagumpay at masayang pagsasama. Alam niyo ba kung bakit? Kasi haharap kayo sa Diyos. Kayo ang babasbasan. Makikipag-covenant kayo kay Lord ngayon. Kaya si Lord ang inyong ka-covenant, huwag niyong pakialaman ng tao sa paligid niyo. Mas maganda handa kayo pag nakipag-covenant kayo sa Diyos. Dahil ang pinakadakilang bisita, ang Diyos na magtatali sa inyo. Minsan kasi bakit hindi nagiging matagumpay pag-aasawa? Yung mag-asawa, haharap kay Lord, pareho masama loob. Kunyari nakangiti pero lagot ka sa akin mamaya. Bakit yung invitation, hindi ba? O, di ba? Hindi. Ako lang sinasabi, pag umarap kayo sa altar, makikipag-covenant kayo sa Diyos, dapat ayos ang puso nyo. Kasi si Lord ang ka-covenant nyo, hindi ang tao sa paligid nyo. Kahit hindi dumating si Ninang, kahit yung abay wala, kahit hindi to kumpleto, kahit walang kandila, huwag kayong maapektuhan. Naintindihan? Mas magandang handa kayong umarap sa Panginoon. Okay, kaya ating suriin ang banal na kasulatan kung paano tayo magkakaroon ng matagumpay at masayang pagsasama. Tayo magkakaroon ng matagumpay na pagsasama kung alamin natin ang mga sumusunod. Ito ang ating patnubay. Pag bumili ka ng washing machine, may manual? Meron. Pag bumili ka ng cellphone, may manual? Meron. Para alam mo ang tamang gawin at alam mo ang dapat at tamang gawin para ang gamit wag agad masira o magamit ng tama. Kaya may salita ng Diyos para may gabay ang tao. Naintindihan natin. Okay, so ang sabi dito, sabi nila, tao lang naman gumawa niya, pastore. Ba't naniniwala ka dyan, pinapangaral nyo dyan? Tao gumawa, pero kinasiya ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Hindi anghel ginamit ng Diyos kasi hindi ka makakabasa ng sulat ng anghel. Tao ginamit kasi tao ang babasa. Naintindihan natin para maintindihan po natin. Una, tungkulin yung dalawa. Sa lahat ng bagay, lalo na sa organisasyon, sa kumpanya, sa church, ano man niyang samahan, laging may tungkulin ang bawat isa. Pag hindi ginampanan ng isa ang tungkulin niya at yung isa gumaganap ng tungkulin, maaapektuhan ang gumaganap ng taong hindi gumaganap. Kaya kayong dalawa may tungkulin na dapat yung gampanan. Covenant nyo kay Lord. Okay, anong sabi ni Lord? Kasi sabi ni Pastor Jack, yung amin pong usapan, pwedeng sa amin, kumbaga pero iba sa inyo. Pero pag sinabi ng Diyos, para sa lahat, alam ng Diyos, mapapabuti ang lahat pag sumunod tayo sa Diyos. Kaya lahat ng sasabihin ko sa inyo, Diyos ang nagsabi. Una, ano tungkulin ng babae at lalaki? Iiwan ang kanilang magulang at sila'y magsasama. Binasa ng ating best man. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Sinabi sa Old Testament, Genesis 2:24, sinabi din sa New Testament. Kaya sinabi ng kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila sa kanyang asawa at silang dalaway magiging isa. Utos ng Diyos, iiwan ang magulang. Bakit? Mahirap dalawa ang reyna sa tahanan. Pag John Bernard, sinama mo si Jess sa inyong tahanan, maninimbang ka. Si reyna o si prinsesa. Hindi pwede si Jess ang maging reyna kasi tahanan nyo ng nanay mo.
Ngayon, kung hindi pa kaya sa umpisa, walang problema. Kami ni Pastor Jack, mga 6 months ata, o 6 months start. Hindi, mga ilang buwan, 2 months lang. 1 month lang kami, nag-stay sa biyenan ko. After 1 month, nag-ano na po kami, bumukod na po kami. Kahit upo pa, kung wala. Bakit? Utos ng Diyos eh. Bakit? Kasi Jess, kahit anong gawin mo, yung pagkampi ng nanay ni John Bernard sa kanya, hindi mo pwedeng alisin. Anak yan. Kahit sa tingin mo, mali si John Bernard, ang nanay, maninimbang pa rin sa anak. Okay. Kaya hindi pagkampi yun. Kasi bago mo napangasawa si John Bernard, nanay niya kasama niya. Sa isang iglap, hindi mo pwedeng tanggalin ang connection ni John Bernard sa nanay niya. Ganon din si John Bernard kay Jess sa nanay ni Jess. Nagets natin? So ano tungkulin nyo? Mag-ipon o kaya magplano. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Bakit mahirap mabuo ang pamilya o manatatag ang mag-asawa pag may kasama sa tahanan? Hindi pwedeng hindi makialam ang biyenan. Hindi pakialamera ang biyenan. Sabi nila mga biyenan, pakialamera, hindi po. Kasi bago mo naging asawa yan, anak ko yan, kilala ko yan. Tama? Hindi pakikialam yun. Yun ay pagmamahal ng magulang. Na minahal ko ng 20 years si John Bernard. Ngayon may ibang nag-aalaga. Hindi ganyan pinag-alaga ko. Pinlansya ko mabuti yan. Ba't ganyan ka magplansya? Bakit ganyan ka magluto? 25 years pinasasarap niya luto niya sa anak niya. 25 years pinaplansya niyang mabuti yung bakit concern ng magulang, hindi pakikialam ng biyenan. I-clarify ko po yun, ha? Dapat alam niyo po yun. Hindi mo maaalis yun sa nanay niya. Ikaw din, John Bernard. Hindi mo maaalis sa nanay ni Jess ang pagkalinga. Anak yan eh. Tama? Pero ang tingin ng manugang, kung biyenan ko, kontrabida talaga. Hindi po, kiniklear ko po yun. Yun ay damdamin ng magulang. Mararamdaman mo yan pag ang anak mo nag-asawa na. Doon mo mararamdaman ang pagiging biyenan. Nagets natin? Aray ko. Makalabas pa kaya ako ng buhay dito? Okay, pangalawa. Iiwan na ka lang magulang at sila ay magsasama. Mas gusto ng Diyos kasi may sarili kayong tahanan. Ikaw ang reyna, siya ang hari. Di ba? Walang problema. Kasi mahirap eh. Maninimbang ka ba? Jess, doon ka titira kala Bernard. Maninimbang ka. Si Bernard maninimbang, nanay ko, tatay ko, o yung asawa ko. Pag din ka naman sa kabila, nanay ko, tatay ko, asawa ko. Kaya sabi ni Lord, para walang problema, humiwalay kayo. Yun ang utos ng Diyos kasi yun ang mabuti para sa inyo. Ang mga Pilipino may apo na, nasa lola pa. Tapos yung lolas, reklamo ng reklamo. Yung nanay, ayaw bigyan. Pangalawa, magtatayo ng sariling tahanan. Kasi mula sa araw na ito, Jess, siya na ang hari. At ikaw ang reyna. Sa inyong tahanan na bubuhat at kayo may prinsesa. Pero si Lord ang pinakahari ng inyong tahanan. Okay, so tungkulin niya, hihiwalay sa magulang, hindi naman sinabing kakalimutan. Tatayo lang ng sariling tahanan. At magtatayo ng sariling tahanan. Tungkulin ng babae. Jess, tayo na. Makinig ka, Jess, ha? Babae, pasakop sa asawa. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na siyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubos ang kanilang mga sariling asawa. Submit. Kahit mas malaki sweldo mo sa kanya, submit. Kahit mas mataas pinag-aralan mo sa asawa mo, submit. Kahit mas magaling ka magdesisyon kaysa sa kanya, submit. Bakit? Si John Bernard ang leader, hindi ikaw. Bakit? Kasi ang magnanagot sa Diyos, ano man ang mangyari sa tahanan, tatay, hindi nanay. Kaya nga si Adan at Eva nung nagkasala, si Eva naman ang kumuha ng bunga eh. Pinakain kay Adan. Pero nung hinarap sila ng Diyos, Adan,
Bakit nyo kinain? Ba't si Adan ang tinanong? Si Eva, alam naman ni Lord, si Eva ang kumuha. Pero si Adan, accountable ang lalaki. Ano man ang mangyari sa pamilyang bubuin niya. Sa Diyos siya mananagot kasi siya ang leader. Nagets natin? Kaya pasakop, submit to your leader. Kaya sabi ng lalaki, yung babaeng binigay mo, pinakain ako eh. Sabi naman ng babae, yung ahas tinukso ko eh. Ayun na, nagturuan na. Pagdating doon ng ahas, wala maituro yung ahas. Nagdumila na lang. Suggest, submit. No matter what. Pwedeng not demanding, not commanding, requesting. So pag meron kang magandang plano para sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya, magre-request sa asawa, not commanding, not demanding. Bakit? Submit. Para maging good leader siya sa harapan ng Diyos, ang mga babae nagpapasakop. Utos ni Lord, hindi ako nagsabi. Bakit? Tingin ka sa akin, Jess. Ang unang nilikha ng Diyos, lalaki. Siya nagpangalan sa lahat ng hayop, sa lahat ng halaman. Siya nagpangalan sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya ang lalaki ang unang nilikha ng Diyos. Kaya ang lalaki nilikha ng Diyos may ego. Hindi parang pride na magmataas. Kundi talaga sila yung unang nilikha. Naintindihan natin? Kaya nasa kanila lahat ng kapamahalaan. Pero nakita ng Diyos, malungkot si Adan. Dalawa lang pwedeng umaliw sa kanya. Hindi ang halaman, hindi ang hayop. Kaya nilikha niya si Eva. Kaya mga babae, thank you. Nalungkot si Adan, kaya nagkaroon ng babae. Kaya tayo ang nagpapasaya sa lalaki. Hindi tayo sakit ng ulo. May sumasagot. May sumasagot. Okay, Jess? Okay, pangalawang tungkulin mo, Jess. Okay, pangalawang tungkulin mo, Jess, ay igalang ang asawang lalaki. Si Pastor Jack, glory to God. Yan po, pag meron kaming desisyon, at medyo tingin ko maano yung desisyon ko, nagsasabi ako sa kanya, sumusunod siya sa akin hindi dahil under ko siya. Sumusunod siya sa akin kasi hindi ako nagde-demand. Hindi ako nagko-command. Heart, nagre-request. Pag bigyan man ako ng asawa ko, siya pa rin ang leader sa harapan ng Diyos. Okay, naintindihan na? Okay, pangalawa, igalang. Igalang ang mga lalaki. Kasi may mga asawa, kapag andyan yung barkada, kausap. Huwag mong pagalitan sa harap ng barkada. Tawagin mo, dyan! Kasaglit. Pagpasok sa loob, kanina pa kayo. Kahit pagalitan mo, at least hindi kaharap ang barkada, huwag mong ipapahiya. Nagbabasketball, dyan! Kanina ka po, tagal-tagal mo na, ikaw na yung anak ka naghihintay. Igalang. Bakit? Kasi lalaki sila. Utos ng Diyos yun. Sabi ng Diyos, gayon din, mga babae, sabi doon, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa, gaya na yung sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Pag nagkamali ng desisyon, igalang. Nayas natin? Hindi awayin. Okay na. So submit, Wife, submit to your husband. Okay. So kahit minsan tayo yung okay magdesisyon, pero ang utos kasi ng Diyos, submit Naiintindihan natin. Okay, John, ikaw na. Lalaki, tungkulin, isa lang, ibigin ang kanyang sariling asawa. Okay, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. John Bernard, bakit love? Emotional ang babae. Corny sa inyo ang anniversary, corny sa inyo ang I love you, corny sa inyo ang ganda mo naman ngayon, corny sa inyo yan. Pero sa amin, napakahalaga niyan. Love, pag sinabing love, nararamdaman. Pag sinabing love, hindi lang salita, umipig kayo sa gawa. Okay, bakit emotional ang babae? Naiintindihan natin. Kasi kapag yan, honey, bagong gupit ako. Maganda ba? Okay naman, buhay pa ba? Tayo na paggupit. Ayos lang yan.
Oh. Malungkot yung wife kasi gusto namin marinig, maganda kami. Dumaan si kumpare. Ganda ng kumari ko bagong gupit. 1 point. Dumating si mister, galing sa trabaho, naglalaba si misis, gabing-gabi na, naglalaba ka pa dyan? Tumayo ka nga dyan, ipaghain mo ako. Lungkot si babae, naglalaba na nga, nagalit pa. Dumaan si pare, sipag ng kumari ko, gabing-gabi na, naglalaba pa. 2 points. Isang araw, didilat ka, sila na. Bakit? Kasi yung hinahanap, dapat ikaw ang nagbibigay. Pipintasan ang lahat dyan ang asawa mo, pero dapat tanggap mo. Mahalin mo siya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Marami kasing lalaki, I love you, tapos na. Asan ang gawa? Dapat nararamdaman. Okay? Bakit ibigin? Katulad ng iglesia. Kaya mga lalaki, ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa, nagmamahal sa kanyang sarili. Okay, Jan, kung mahal mo, anong pangalan ng anak nyo? Liz? Elise. Kung mahal mo dyan si Elise, mahalin mo nanay niya. Jess, kung mahal mo si Elise, mahalin mo ang tatay niya. Dahil siguridad ni Elise pag nakikita niyang nagmamahalan kayo. Bakit? Kasi wag naman ipahintulot ni Lord. Makamove on ka, makamove on siya. Wag naman ipahintulot ni Lord. Jess, kahit kailan, kahit makamove on ka kay John Bernard, wag naman loobin ni Lord, hindi mo pwedeng palitan ang tatay ni Elise. John Bernard, kahit makamove on ka, hindi mo pwedeng palitan ang nanay ni Elise. Sino nagsasakripisyo? Anak, hindi ang mag-asawa. Kaya ang seguridad na talagang mahal niyo si Elise, magmahalan kayo para hanggang pagtanda ni Elise, buo ang pamilya niya. Naintindihan natin. Okay, and last. Ay, salamat, tapos na si Pastora. Tagal eh. Pundasyon. Ang tibay ng building nasa pundasyon. The more mataas ang building, the more matibay ang pundasyon. So, tibayan nyo. Ito ang simula ng yung tunay na pag-aasawa. Kasi yung mga pagsasama nyo na hindi kayo kasal, hindi kayo talaga legal. So, ito ang umpisa. Tibayan ng pundasyon. Una, kailangan commitment to one another. Ang love, hindi lang hindi damdamin. Nauubos yan. Yung damdamin, napapagod yan. Yung damdamin, nagbabago yan. Pero ang tunay na pagmamahal, commitment. Kaya nga mamaya, sasabihin ni Pastor Jack sa inyo, sasabihin doon, in riches or in poorer. Ibig sabihin ng pagmamahal, mayaman hanggang maghirap, committed. In sickness or in health, kahit magmalusog kayo ngayon, nagkasakit kayo pareho, committed. Yan ang pagmamahal. Yan ang pag-aasawa. Okay? Hindi lang sa mabuting bagay. Okay. Next, reconciliation. Diba? Ang pagkakamali, hindi maiiwasan. Nasasaktan, nagkakamali, diba? Pero ang mahalaga, reconciliation lagi. Sabi ng Bible, pwedeng magalit, pero wag lulubugan ng araw. Naintindihan natin? Lagi natin tatandaan. Kasi ito yung realidad. Hindi kailangan tumagal yung misunderstanding nyo. Kasi kailangan forgive agad. Bakit? Para wag maapektuhan, wag lumaki. Tandaan mo, Elise, dapat si John ang the best sa buhay mo. John, Jess dapat si John. Bakit? Pagtandaan nyo, wag naman loobin ni Lord. Pag hindi ka na makakain, Jess, si John magsusubo sa'yo. John, kapag hindi ka na makatayo, si Jess ang magdadayaper sa'yo. Pag hindi na kayo makalakad, isa sa inyo ang mag-aakay. Mahalin mo si John nang higit sa mga tao na sa paligid mo. Dahil pagtanda mo, siya ang kakalinga sa'yo. Yung boss mo, dadalawin ka lang yan. Yung pastor mo, pagpe-pray ka lang yan. Pero si John ang problema ng bill mo sa ospital. Huwag naman loobin ni Lord. Diba? Ikaw, Jess, pag nagka-problema si John, si Jess ang problema kung saan bibili ng kailangan mo. Kaya mahalin mo ang asawa mo hanggang pagtanda mo. Yan lang ang kakalinga sa'yo, hindi barkada. Yung iba, kahit magalit asawa, basta okay sa barkada. O pag may problema na, nasa kulungan. O yung barkada, nasa na, wala na. Sino na mong problema? Asawa.
Nagets natin, ha? Mahalin niyo sa isa. And Jess, tingin ka sa akin, gawin mong kainggit-inggit si John Bernard sa mga lalaki sa paligid. Gawin mo siyang kainggit-inggit sa mga babae. Maganda yung parang gusto, uy, napakapalad mo naman kay John Bernard, nakakainggit ka naman, sana all! Hindi yung, ay naku, pakasal-kasal ka kasi. Ayan, o yan, pinili mo kasi. Ha? Sana mas maganda. Nagets natin? Bakit? Patunayan nyo kay Elise, there's no place like home. Patunayan nyo yan kay Elise, ha? Na iba ang tahanan. Ha? Okay, and last, unity. Dapat nagkakaisa. Okay, working together as one. And last, and another, love one another. Yung pag-ibig. Isa pa, paalala. John Bernard, kung mahal mo si Jess, mamahalin mo ang magulang na pinagmulan niya. Di ba na? Ha? Mamahalin mo. Kasi kung wala sila, wala kang Jess. Jess, mahalin mo ang magulang ni John Bernard. Dahil kung wala sila, wala kang John Bernard. Yung iba kasi, pa napangasawa na yung anak, wala na yung biyenan. Ako, mas mahal ako ng biyenan ko kaysa sa asawa ko. Alam na asawa ko yan. Bakit? Mahal ko na biyenan ko. Bakit? Kasi kung wala yung biyenan ko, wala akong jack. Mayroon kang minahal kasi may magulang na pinanggalingan. Nagets natin. Okay. And last, God's reminder sa mga taong nakapaligid sa bawat mag-asawa, pagtatapos, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Kaya lahat ng narito, kapag kayo naging dahilan ng paghihiwalay ng dalawang ito, mananagot kayo sa Diyos. Jess and John Bernard, ang tao, hindi lang kabit. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Pwedeng magulang. Huwag magulang ang maging dahilan para kayo maghiwalay. Huwag anak. Ha? Ano man ang maging problema, tingin kayo sa akin. Unity, magkakampi kayo. May problema kay Elise, hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo. May problema kay nanay, hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo. May problema sa bayarin, sa pera, hindi kayo magkaaway, magkakampi kayo. Naintindihan natin. Okay, ang matagumpay na pag-aasawa ay makakamtan natin kung tayo susunod sa itinuturo ng banal na kasulatan. Walang perfect wife, walang perfect husband, walang perfect na pamilya, pero may perfect na Diyos na kailangan kayong kasama para magtagumpay. Tayong manalangin. Panginoon, salamat po. Pinangaral ko ang iyong mga salita. Timog po sa puso ng bawat mag-asawa. Dahil Lord, mahalaga sa iyo ang relasyon ng mag-asawa. Kaya nga tinawag itong holy matrimony. Banal to sa iyong harapan. Dahil ang unang nilikha mo sa mundong ito, babae at lalaki, mag-asawa, si Adan at Eva. Bago naging magkaroon ng kaibigan, bago nagkaroon ng trabaho, bago nagkaroon ng mga kapitbahay, bago kami magkaroon ng relasyon sa ibang tao, pamilya ang una naming kinagisnan. Kaya pahalagahan po namin ang buhay pag-aasawa. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Glory to God. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Isa pong napakagandang mensahe para sa lahat ng ating pinarinig. Ngayon po ay sukdulan po ng ating pong seremonya, ang ating maririnig. Pwede ko po bang ayayahan ng mga ninong at ang mga ninang na tumayo? Ayan. Ang mga ninong at ninang po ay pumapangalawang magulang. Kami po ay bilang pastor sa iglesia ay nagpapasalamat po kami sa inyong pagbibigay paunlak sa inyo pong mga inaanak na kayo po'y pinuntahan at hiningian ng inyong pabor na kayo po ay maging kanilang ninong at ninang. Kaya palakpakan po natin ang mga ninong at ninang dahil sila po ang pumapangalawang magulang ng ikinakasal. Salamat po. Kayo po ay makakaupo na. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, John Bernard and Jess, yaman din nais ninyong pagtaliin kayo sa banal na pag-aasawa. Pwede po ba kayong tumayong dalawa? Pagdaupin po ninyo ang inyong palad, magkaharap po kayo. Pakibitaw muna po ito, Mr. Jess. Okay, pakidaw ang palad niyo po. Hawak kamay po kayo. At ihayag ninyo ang inyong hangarin sa isa't isa sa harapan ng Diyos nitong mga saksi.
Pwede po bang abay na lalaki or babae? Pakihawak po ng isang mikropono para po pakitapat sa bibig ng... John, sabihin mo ang mga salitang ito kay Jess. Pakilala ka? Okay, ako si... Check eh. Okay. Ako si John Bernard G. Domingiano. Tinatanggap kita, Tinatanggap kita, pangalan ng babae, Jess Socorro, upang aking maging asawa, upang aking maging asawa. pinapangako ko Pinapangako sa ko harapan ng Diyos at ng mga saksi sa harapan ng Diyos at sa mga saksi na ako'y magiging magiliwin, na ako'y magiging magiliwin, tapat na asawa tapat na asawa sa kasaganaan, sa kasaganahan, sa pangangailangan, sa pangangailangan, sa kagalakan, sa kagalakan, at sa kalungkutan, at sa kalungkutan, sa karamdaman, sa karamdaman, at sa kalusugan, at sa kalusugan. samantalang tayong dalaway Samantalang tayong dalaway nangabubuhay. na nabubuhay. Si Jess naman, pakihawak po ng mikropono ng babae. Jess, pakilala ka. Ako si... Ako si Jesus Socorro. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Pangalan niya. John Bernard G. Domingiano. Upang aking maging asawa Upang aking maging asawa. at ipinapangako ko sa harapan ng Diyos At pinapangako ko sa harap ng Diyos. at ng mga saksi At ang mga saksi. na ako'y magiging magiliwin at tapat na asawa Na ako'y maging tapat at magiliwin na asawa. sa kasaganaan Sa kasaganahan. at sa pangangailangan At sa pangangailangan. at sa kagalakan At sa kagalakan. at sa kalungkutan At sa kalungkutan. at sa karamdaman At sa karamdaman. at sa kalusugan. At sa kalusugan. Samantalang tayong dalaway Samantalang tayong dalaway nangabubuhay. na nabubuhay. Okay. Lumuhod kayong dalawa. Natawagan ko po ang abay na meron pong dalang belo. Pakilagay po sa kanilang ulo at balikat. Babae at lalaki. Sa ulo, Brad. Tama. Inilalagay po ito sa balikat ng lalaki sapagkat siya ang ulo ng sambahayan at mayroon siyang malaking pananagutan o responsibilidad sa kanyang pamilya. Siya rin ang gumagawa ng mga pagpapasya o desisyon at naglalaan sa mga pangangailangan ng kanyang sambayan. Nasusulat na ang lalaki ay ulo ng babae tulad ni Kristo Jesus na siyang ulo ng kanyang iglesia. Ito'y nangangahulugan na ang pag-ibig niya ay sa kanyang asawa at pamilya ay nahahandang magpakasakit at magtanggol sa kanyang minamahal. Gayun din, ito ay inilalagay sa ulo ng babae sapagkat siya ay nagpapakita ng paggalang sa asawa at tapat na pagmamahal sa isa't isa. Yamang ang babae ay nanggaling sa tadyang ng lalaki, kaya't ang babae kaya't ang babae ay dapat mahalin at pahalagahan ng lalaki at ito'y nangangahulugan ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Maliwanag po sabi ng Bible na ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Kaya ang mga lalaki po ay meron pong matipunong paninindigan at pagkatao, hindi lang po paninindigan, pagkatao dahil siya po ang nilagay. Sinabi ng Bible na ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Pag napansin po ninyo, ang lalaki po ay kulang ng isang tadyang sa bahaging kaliwa na malapit sa puso. Yan po yung babae nang si Adan ay patulugin ng Diyos at kinuha ng Panginoon ang tadyang at hinulma niyang tao at ginawa niyang babae. Kaya ang babae po ay galing sa tadyang ng lalaki. Kaya mapalad nga kayo mga babae kasi galing kayo sa tadyang. Di ba? Tama ba yun? Ibig sabihin, amoy bulalo kayo. Amoy laman. Yung mga lalaki pagpawisan, lalo't puti ang suot na katulad ko, nako, makikita nyo ba itim yung mga kwelyo ng mga lalaki?
nangangahulugan talagang galing tayo sa lupa. Walang duda yun. Alam nyo, yan po yung isang napaka-bless na ginawa ng Diyos sa buhay ng babae at lalaki. So sa oras pong ito, pakilagay po ng kordon na abay na babae at lalaki. Kordon po. Ang kordon ay sinasagisag ng pagkakaisa. Ito ay nagsasaad ng walang hanggang katotohanan na ang pag-iisang dibdib na lalaki at babae magiging isa. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina o kanyang magulang at makikisama sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. Ito ay sumasagisag rin ng di malagot na bigkis ng pagmamahal ng mag-asawa. Pakidala po ng Bible na dala po ng bata, yung Bible bearer. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. At mula rito ay matatamo natin ang pinakamatalinong pagpapayo. Hinihimok namin kayo ay gabayan ng mga palatuntunang nakasulat sa aklat na ito. Alam niyo po, Biblia po nagsabi, sa isang napakalaking barko sa karagatan na hindi niya nakikita ang mga kalupaan, sino po ba rito? Seaman. Meron po ba rito seafarer? Seaman? Di po ba, sir? Hindi nyo nakikita ang mga kalupaan, di kabundukan pag nasa gitna ng karagatan. Ang tanging nagiging kanila lamang palatandaan sa kanilang lugar na patutunguhan na yung tinatawag na timon. Yung timon ang siyang nagtuturo or compass na siyang nagtuturo ng lugar kung saan sila paroroon kahit hindi nila nakikita ang kanilang dinadaanan. Ganyan po ang salita ng Diyos. Sa mundong ito, sabi ng Biblia, napakadilim ng ating daigdig sa kasalanan. Wala po tayong kakayanang gumawa ng sarili nating daan upang mapunta tayo sa isang tiyak at tamang patutunguhan. Liban ang salita ng Diyos na ating binabasa at pinakikinggan sa loob ng simbahan, ang siya lamang pwedeng magturo at magbigay ng tamang direksyon sa buhay ng bawat isa. Gayon sa dalawang itong ikinakasal. Kaya minumungkahi namin sa kahit kaninong mag-asawa, hindi lang sa mag-asawa, sa lahat ng taong naririto, maging buhay po natin ang magbasa ng Biblia. Ako po may storya, nabasa ko na po ang Biblia ng buo, from Genesis to Revelation. Pero hindi nangangahulugang kabisado ko ang bawat kapitulo at bersikulo sa Bible. Familiar sa akin, pag narinig ko, ibig sabihin nabasa ko siya. So hindi nangangahulugang nabasa mo at hindi rin pwedeng iyabang at ipagyabang, nabasa mo Biblia, hindi mo pwedeng sabing alam mo ang lahat ng bagay. Naintindihan niyo po? Kaya lang sinasabi ng Panginoon na tayo dito'y manangan sapagkat ito lang po ang nagtuturo ng tamang direksyon patungo sa isang matagumpay na buhay na pinasok ng mag-asawa at papasukin ng dalawang nilalang. Okay ba yan mga kapatid? Salamat sa Panginoon. So, John Bernard, bilang ulo ng iyong pamilya, saliksikin mo ang bawat pahina ng aklat na ito ng Biblia. At lalo pa sa bagong magiging isang pamilya na bagong pamilya. Hindi na kayo dalawa ngayon, tatlo na kayo. Ang nasa gitna ay si Kristo. Nawa maging gabay ang daan patungo sa kabutihan at maging halimbawa kayo na maging mabuting ina at ama sa inyong mga anak. At palaging sasabihin na huwag tayo sa salita lang, in deeds din. Dahil madaling sabihin talaga, pero kung pagsisikapan natin, sa tulong ng Panginoon, magagawa natin na maging mabuting ina at maging mabuting asawa. Hindi madaling bumuo ng pamilya. Madaling mag-asawa, pero mahirap ang responsibilidad bilang ina at ama at bilang isang pamilya.
pamilya. Yun lamang po. God bless you both. Salamat po. Yes. Thank you. Sa Palakpakan po pagkakataong natin ang ito. kanilang ninang. Salamat po at si Brother po kanang Ninong. Para kay Jess at JB, ang masasabi ko lang sa inyo bilang isang pinag-isa ng Diyos sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, maging sentro ng inyong relasyon si Lord, si God, sapagkat yun ang magagabay sa inyo. O ano man ang inyong, sabi nga sa Proverbs 3, verse 4, 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not thy own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path straight. Kaya lahat ng inyong mga binabalak, mga plano sa buhay, mga iniisip, para sa kinabukasan, whatsoever na inyong pinaplano, lagi nyo ipagkatiwala, lagi nyo isangguni kay Lord. Yun ang pinakasusi, yung si Lord ang maging sentro ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Eh, yun ang pinakapundasyon natin si Lord. Dahil lahat tayo nagmula kay Lord. Kaya, yun lang masasabi ko, si God, si Lord, ang maging sentro ng inyong relasyon. Okay. Salamat po. Palakpakan po natin ang kanilang ninong. Salamat sa Diyos at kayo po ay makakaupo na po at salamat po sa inyong pagpapaunlak. Okay? Inaya ko po yung abay na lalaki at babae pakitanggal po ang kanilang kordon at ang kanilang pumbelo. Kordon po muna. Ang aras po ay simbolo ng yaman ng pamilya o ng mag-asawa. Lalo tigit, siyempre si John at si Jess ay pareho pong working. Nagtatrabaho silang pareho. So, yun naman po ay nakasanayan na nilang gawin nung hindi pa sila kasal. Pero ngayon po ay magkakaroon po ng isang kaganapang tunay yung kanyang pangako. Kasi ang yaman po na iniipon ng lalaki kapag yan po ay nag-asawa, yan po ay para sa kanyang asawa. Kaya ang sweldo po ni John, nung siya'y binata pa, ay dati napupunta kay nanay. Totoo ba? Natawa si Sister Luz. Pero ngayong siya'y mag-aasawa at kasal na, si John ay yung kanyang sweldo, iintriga na po yan kay Jess. Wow, palakpak naman dyan, Jess. Okay, John, hawakan mo ito. Abay na lalaki, pakihawakan ng mikropono. Okay. Pakihawakan po ng mikropono. Yan po ang isang napakagandang gagawin natin. Magsusurrender na si John ng kanyang yaman, ng kanyang sweldo, ng kanyang bonus. Nakabonus ba? Okay, nasa akin na. Oh, imagine po ninyo, na kay Jess na raw pala. Naipamahagi na ba? Tapos ubus na pala. Okay, salamat sa Panginoon. John, pakisabi mo ang mga katagang ito para kay Jess. Sabi mo kanyang pangalan, Jess. Jess Oro, Magmula sa oras na ito, mula sa oras na ito, aking ipinagkakaloob sa iyo aking pinagkakaloob sa iyo ang anumang yaman ang anumang yaman na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. na ipinagkaloob sa akin. Habang ako'y nagtatrabaho habang ako'y at nagtrabaho kumikita, at kumikita, lahat ng ito lahat ng ito ay ibinibigay ko sa iyo. ay ibinibigay ko sa iyo. Mula sa oras na ito, Mula sa oras na ito, tanggapin mo tanggapin mo ang yaman ang yaman na ibinigay ng Diyos sa atin na ibinigay ng Diyos para sa ating pamilya. para sa ating pamilya. Tanggapin mo, Jess. Salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi mo, Jess, pakilagay yung microphone kay Jess. Pakisabi mo, Jess, tinatanggap ko ng buong puso Tinatanggap ko ng buong puso ang iyong pinagkaloob ang iyong pinagkaloob at sa oras na ito, sa oras na ito. pag-iingatan ko ito Pag-iingatan ko ito para sa ating para pamilya. sa ating pamilya. God bless po sa inyong lahat. Amen. Palakpakan natin ang kinakasal. Okay, ito na po yung pagkakataon, isa pang pagandang pagkakataon. Meron po tayo ditong singsing.
Okay, huwag niyo muna isusuot ha. Kasi ngayon po ay meron po silang gagawing mag-asawa. Yung kanila pong vows. Ito po. So, si John muna ang unang magsasalita. Babasahin niya po yung kanilang vows bago niya isulot. Sugot pa niya sisig. Best man, mabiling best man. Ay, wala na si best man. Opportunity, by His grace, nandito na tayo sa harap niya. All the glory belongs to Him. And sa aking parents, thank you din. What's up, ma? Nandito na tayo. Parang kailan lang nung first meet natin sa SM Mega Mall. Di pa ako pumasok ng trabaho. Masipot lang kita pero worth it naman. Maganda naman pala, kinulang lang sa height. Buti na lang talaga, chinat kita sa OKC at ikaw ang napili kong seryosohin. Sa dami ng kachat ko doon, ikaw pa lang nilaan sa akin ni Lord. Hindi ko makakalimutan nung maghihiwalay na tayo pauwi. Tapilok ka pa. Hindi ko tuloy alam kung kinakabahan ka pa sa kapugian ko o natakot ka sa o natakot ka sa itsura ko. Nalala mo pa ma, dati pinagpipray lang natin na hindi na tayo maghihiwalay kasi semi-LDR tayo. Montalban ka, Tagig ako. Pareho pa tayong may trabaho, makikita lang tayo 4 times a month. Makakapag-date lang tayo pag same ng off. Lagi ka pang late. Pero ngayon, by God's grace, dito na tayo, ikakasal na. Sa mata ni God, legal na tayo. Magiging legitimate na si Liz. Hindi naman puro yun. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo kay Liz at pakikisama mo sa magulang ko. Sobrang na-appreciate ko yun, bilib ako sa haba ng pasensya mo. Sa lahat ng bagay, kabaliktaran ko. Sa smile mo, nakakawala ng pagod. Na-appreciate ko yun. yung pagsandok mo sa akin ng kanin at pagluto mo ng almusal, kahit panay chicken nuggets lang luto mo. Sa pag-budget mo, kahit magastos ako, I appreciate you for taking care of my family. Promise ko sa'yo, magiging faithful ako sa'yo. God is the witness. Di tulad ng lagi mong panaginip na may babae ako. Lagi akong masama sa panaginip mo. I will try my best to be a good husband and a father to our daughter. I pray na bigyan pa tayo ni Lord ng mahabang buhay at magkasama tayong tumanda. Always remember, I love you till I die. Mi amor pa, at ngayon asawa ko na. Thank you Lord kasi tunay nga kung ano man ang yung pinagdasal ng buong puso ay siya din ang pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin ng buong buo tulad nga ng laging kong dalangin kay Lord noon. Lord, isang tao naman po magpaparamdam sa akin ng pagmamahal na buong buo at walang pag-aalinlangan. Yung tanggap ako at hindi ako iiwan at sasaktan. Akala ko noon magiging isang dakilang titang ina na lang ako forever. Thank you Lord kasi ikaw, kung sa patotoo lang, kayong dalawa ng anak natin ang answered prayer ko. Salamat mahal kasi sa loob ng 6 years and 5 months natin sa relasyong ito, hindi ka sumuko. Mahirap yung sitwasyon natin as LDR na from north to south, once a week lang magkita. Tanging video call at chat ang way natin to communicate sa loob ng 4 years bago dumating ang ating blessing na si Elise. Sabi mo nga, commitment. As long as committed tayo sa isa't isa, hindi tayo maghihiwalay. At ayun ang pinangahawakan ko sa tuwing nagdududa na ako. Sabi mo nga, hindi kailangan bantayan ng ang taong mahal mo kasi kung magloloko yan, magloloko yan. Kahit ano pang pagbantay mo dyan. Salamat Lord kasi hindi lang taong mamahalin ako ng buo ang binigay mo, kundi taong committed at faithful sa akin. At higit sa lahat, binigyan mo ako ng partner na hindi lang partner in Christ, kundi isang partner na responsableng ama at mahal na mahal ang anak niya. Maraming salamat din sa pagtupad mo ng pangako mo sa akin. Napapakasalan mo ako.
Ngunit hindi lang pangako mo sa akin, tinupad mo kundi pati yung pangarap ng magulang ko na may hatid nila ako sa aking kasal habang malakas pa sila. Marami na tayong pinagdaanan na tayong dalawa lang, pero marami pong pagsubok na dadating sa atin. Alam kong mas kakayanin natin together. Mahal pangako kong aalagaan kita at pagsisilbihan, tapos mamahalin ng buong buo, tulad ng pagmamahal mo sa akin. Ikaw ang best friend ko, partner in kalokohan, kabanasan, partner in Christ, and partner in life. At higit sa lahat, ang ama ng ating anak na si Elise. At sa masusunod pa, kung ipagkakaloob ni Lord, hindi kita iiwan. Sabi mo nga hanggang pagtanda na ito. I love you so much, my John Bernard Domingano. Pops, mamaya na yung kiss mo yan. Okay. Okay, bago isuot, alam niyo po ba sino po may mga suot ditong wedding ring ng mag-asawa? Alam niyo po, isang bagay po na nakakatuwa. Ito po ay napaka makahulugan ang singsing na ito. Ang singsing po ay isang metal at pakiwari po, sabi ng isang gumagawa, isang alahero ay nung sinimulan daw niyang gawin ang singsing, ay hindi niya nakita kung saan siya nagsimula. At hindi niya rin nakita kung saan siya nagdugtong. Basta nakita niya yung kanyang singsing na ginawa ay walang simula, walang katapusan. Isa siyang metal na bilog at nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. At gayon din sa mag-asawa. Okay? So ang singsing na ito ay isang napakapambihira dahil nung sila po ay magkaroon ng relasyon bilang magkasintahan, merong sinusuot ang magkasintahang singsing eh. Anong tawag doon? Engagement ring. Ngayon naman sila po'y kinakasal, may isusuot silang singsing. Anong tawag po dito? Wedding ring. At meron pa pong isang singsing na sinusuot ang mag-asawa. Mag-asawa lang ang nagsusuot nito. Ang tawag po dyan ay suffer ring. Long suffer ring. Magkatunog lang naman yun. So alam nyo, ito isang pambihirang likha ng Diyos na hindi nagkataon kung hindi talagang minanipulate ng Diyos yung buhay natin sa pamagitan ng pag-ibig. At ito po yung larawan niya, yung singsing na isusuot ng mag-asawang ito. Okay, Jan, bago mo isuot ang singsing kay Jess, gusto kong marinig pangako na katibayan ng pangako mo sa kanya ng singsing na yan na magiging palatandaan ng iyong pagmamahal sa kanya. Ma, itong singsing na to, ang aking sign ng pagmamahal sa iyo hanggang tayo sa lupa. Ibaon. Yeah. I love you. Yeah. Jess naman. Itong singsing na tanda ng ating pagmamahalan hanggang pagtanda natin, hanggang sa libingan na itong mahal na mahal kita. We love you, pa. Palakpakan natin ay kinakasal. Walang sanlaan. Walang hubaran ng singsing. Okay, salamat sa Panginoon. At ngayong oras na ito, humarap po kayong dalawa sa kanilang lahat, higit sa lahat sa inyong mga magulang. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng involved sa kasalang ito at magpaalam sa inyong mga magulang, bagamat kayo'y kasama nila, pero kayo'y magpapaalam na sa kanila bilang kayo ay bubuo ng sarili ninyong tahanan. Sige. Okay, paalam ka na, kapatid. Ma, pa, thank you kasi part kayo nung kasal na to. Hindi matutuloy ito kung hindi dahil sa inyo at kay Lord. At yun pala, yun nga, lipat na daw eh. Wala, yun talaga. May iwan na yung kwarto doon. Ayun, sa parents ni Jess, maraming salamat dahil tinanggap niyo ako kahit nung una kong punta sa inyo, tinanggap niyo ako sa family niyo as kahit hindi pa sure na
as a family po yung turing. Maraming salamat. At sa pagpayag nyo na sa kay Jess, pagpapakasal sa amin. Maraming salamat, tito, tita. Mama, papa, thank you. Kasi may na eh. Sing-sing na tita eh. Ay, mama pala, mama. Sorry po kasi sanay talaga na tito, tita. Ayun lang, sa lahat ng mga pumunta, sa effort nyo, maraming salamat. Mahal ko kayo. Lalo na sa likod. At salamat kasi binigyan nyo kami ng time. Kahit yung schedule nyo, hindi binigyan nyo kami ng time. May tawag dito. Meron kaming importansya kahit papano. Maraming salamat. Okay, si Jess naman. Yun. Maraming salamat kasi ngayon na kinasal na kami ni JB, tinanggap nyo kami ng buo, tinanggap mo kami together as magiging mga bago mong anak si JB. Maraming salamat po. Tapos yon, maraming salamat po lalo-lalo na sa parents si JB. Mapa! Yan, finally, Mama, Papa na din yung tawag ko sa inyo. Then, yon, maraming salamat po sa pagtulong sa amin since day one, lalo po yung nanganak na ako. Maraming salamat po hanggang ngayon, nakinasal kami ni JB, na tinutulungan niyo pa rin po kami. Maraming salamat po sa inyo. Yun po, ganun din po, maraming salamat po sa lahat na pumunta, lalo na sa mga ninong at ninang namin. Thank you po na nakarating po kayo dito. Di mo po mabuo lahat ng ninong at ninang, pero masaya po ako lahat na nag-effort po kayo dito pumunta. Maraming salamat din po sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin na pumunta dito. At sana po maging masaya po tayo sa araw na ito. Sige, magpaalam kayo sa inyong mga magulang. Hindi para umalis, kundi pasalamatan sila. Okay, pasalamat. Bless kayo. Kasama mga ninong-ninang, lapitan niyo po sila. Thank you sa mga ninong at nina. Lapitan niyo po yung mga ninong-ninang niyo. Thank you. Unang hiwalay na buhay ng dalawang ito. Ngayon po ay sila humarap sa Diyos at nagpasyang magsama ng isang pagsasamang may basbas ng Diyos at sila po ay magpapaalam sa kanilang buhay, binata at dalaga. So sa oras na ito, sindihan ninyo sabay ang kandilang yan. Yan po ay nangangahulugan ng isang buhay na pinag-isa ng Diyos, pinagsama ng Diyos at sinasamahan ng Panginoon. Okay. Pakipatay po ninyo ang inyong kandila. Okay. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang kinakasal. Okay. John Bernard Domingiano at Jess Ocoro, yama tinanggap ninyo ang tali ng pag-isang dibdib. Itinatagubilin kong kayo'y maging tapat sa isa't isa. Jess, pasakop ka at maging mabuting asawa sa iyong sariling asawang lalaki at mabuting ina ng iyong mga anak at magiging mga anak.
Magpakasigasig ka sa pananampalataya at pag-ibig at kabanalan. John Bernard, ibigin mo ng buong puso ang iyong asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Maglaan ka para sa kabutihan ng iyong sambayan at mabuhay na kasama niya sa banal at pagkatakot sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkatiwala sa akin ng Ebanghelyo o Ministeryo ng Ebanghelyo, aking ipinapahayag na si John Bernard Gabriel Domigiano at Jesusa Batuan Ocoro ay mag-asawa na alinsunod sa utos ng Diyos at sa Republika ng Pilipinas. At magmula ngayon, sila'y tatawaging Ginoo at Ginang John Bernard Domigiano. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Palakpakan natin ang mag-asawa. Tumayo tayong lahat at pasalamatan natin ng Diyos sa isang napakabuting araw at napakagandang panahon na ipinagkaloob niya sa pagdiriwang ito ng kasalan. Salamat ng marami. At sa oras na ito, syempre, you may kiss the bride na nakikita namin. Okay. Okay. Yan. Teka muna. Kiss! No, dali. Ay, okay. Sandali lang muna. Okay, pagbilang ko ng 3, kiss. Hindi kayo titigil hanggang hindi kami nagbibilang. Okay, ready? 1, 2, 3. Kiss. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 and a half. Wala ko. Okay. Palakpakan po natin ang bagong kasal. May pa-warm. At may pa-fly-fly sila. Hey! Let's go, Nenita! Come on, here we go. Hey! Woo! Esse é um bonde pro não, ixi, esse até o chão. Ayan, go! Come on! Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas na pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa, pataas. Let's give a big hand to our... Hey, come on! Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ding 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 roll. 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 Palakpakan naman natin Mr. John Bernard and Mrs. Jesusa Ocoro Domigiano. Palakpakan naman po tayo dyan. Still waters one deep. Still Snoop Dogg. Hey! Nah, nigga. Guess who's back? Still doing Sasamahan niyo po yung couple pagdating nila sa unahan. Let's do this, couple! Hey! Face from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage. Haters say Sure, fellas sure, clown. sure, My last sure. album was the front. Come on, go out with it. Baby, come on, go hustle with it. Come on, I get with it. Put your hands in the air, don't stop with it. Stop with it. Baby, come on, go out with it. Baby, come on, go hustle with it. Come on, I get with it. Alright, palakpakan naman po muna natin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa isang napakamatagumpay na kasalan. At salamat sa napakasayang mga puso na nakikiayon sa pagdiriwang ito.
Tayo pong sandali ay yumuko. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa isang dakilang araw na ginawa mo para po sa mag-asawa. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kamag-anakan, at mga kasama sa iglesia. Salamat po ng marami sapagkat kaming lahat ay narito sa isang kadahilanan na kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat may 2 taong pinag-isa mo ang kanilang buhay at puso upang iyong patunayan na ang tunay na nagmamahalan ay humaharap sa iyo at nagbibigay ng buhay para sa iyo. Salamat po ng marami, patuloy mo pong pagpalain ang mga oras pang daraan sa pagtitipong ito. Samahan mo pong batch sa magkaroon, Lord, ng pagdiriwang ng merong kasiyahan sa puso ng bawat isa at higit sa lahat, sa mga ikinasal, sa mga nagsasama, Panginoon, ng mga mag-asawa na naririto, ay magbigay po sila ng malaking karangalan at halimbawa sa kanila pong mga inaanak. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po kaming lahat at sama-sama po kaming nagpupuri sa iyo sapagkat meron kaming iisang Diyos na naglalagay ng tunay na kasiyahan sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin po ang mga biyaya at pagpapala na aming pong pagsasalusaluhan, kakainin. Pagpalain mo lahat ng mga kamay ng mga naghanda nito, mga nagluto at nag-prepare, Panginoon, ng mga foods na ito, Lord, na aming pong kakainin ngayong oras na ito. Salamat po, bendisyonan niyo po ito at maging kalusugan at kalakasan ng lahat ng kakain ng mga pagpapalang ito. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Everybody, palakpakan po natin si Bride, Jess, at isasayaw niya po si Daddy Wilfredo Ocoro. This is the father and daughter dance segment. Kaya palakpakan po natin. Sobrang meaningful po ng segment na ito at mahalaga po ito sa Maaari po bang makarinig pang-ikinakasal. ng malakas na palakpakan? Daughter dance, thank you so much po. Muli po nating i-assist pa po si Daddy. Salamat po sa iyo for gracing us. And I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know when God made you my mother, He knew who I need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good. maraming salamat po muli. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, you know, you so, you know I love you so. At ilang beses na rin tayong humihindi palagi pabalik pa. Balik sa uli. Alright, so maaari po tayong magsabit ng ating mga regalo, monetary blessings. So later po tayo magpi-picture taking. Meron po open po ang ating floor para sa inyo para po i-shake hands or i-congratulate or i-hug po ninyo yung couple saying congratulations. So again, later po tayo magkakaroon ng picture taking. For those who would like to have a solo or personal picture taking, gagawin po natin yon during the photo opportunity. Iyo ako palagi
Tayo po ay merong gagawing next, yung photo opportunity. So each table po, especially the table number 1, we will skip first sa isa't isa. Talaga lang sobrang thankful ang ating couple sa inyo pong mga biyayang ibinigay. Sa pagpata ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, tinting ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto, balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kahit agad. Ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Sa akin ang kahit agad. Biyaya ka sa buhay ko. Bigay at pag-ibig ko ikaw. Puso'y nalumbay ng kahit agad. Ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay. Sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Bigay at pag-ibig ko ikaw. Guys, ng dahan-dahan, and once done, ilipat lamang po ninyo sa inyong plate dahil magbibigay po kayo ng small piece of cake sa isa't isa after that. Una kay bride and vice versa. Come on, groom. Bigyan mo lang ng small piece of cake. Go ahead, JB. At dahil dyan, ang request po ng lahat ay walang katapusang letter K. Kiss. 1, 2, 3. Palakpakan naman po tayo. Tumin ang inyong mga wines. Thank you, palakpakan naman po natin sila. Salamat po. Ting, pasuyo na po ng table nila. Go ahead, JB. The main purpose is to find out the garter. Hahanapin po ng dahan-dahan. Bride. Ng dahan-dahan. And syempre po, isasayaw ang garter na nakita ni groom paharap sa ating photographer and videographer. Itataas ang garter. JB, isasayaw mo yan. Sa aming kasal. Wala ba kayong mga kamay? Parang Yan, yung mga iba kasi kailangan na din umuwi kasi masyadong malayo yung lugar nila. Yung maraming salamat po sa effort nyo, lalo na sa magulang ko, galing din ng Nabotas, at yung ninong at ninang namin na galing din sa malalayong lugar, sa Mebaysia, sa Antipolo, tsaka kung saan pa. Maraming salamat po. And sa mga kamag-anak at kaibigan po namin na nagbigay ng time para pumunta dito po. And sa magulang po ni JB, maraming salamat po. Mama Luz and Papa Edwin, maraming salamat po. Sobra na natupad po yung matagal na din namin plano ni JB na magpakasal. Kaso hindi talaga siya natutuloy kasi may mga kailangan na kaming unahin. Yun po. Maraming salamat po sa lahat. And yun lang po. Ikaw. Yun nga po, thank you again sa pag-spend ng time sa amin. Maraming salamat. Appreciated yun. Tsaka sa mga ninang, thank you rin po.
Ninong, thank you sa pag-access. Thank you po, thank you. Tsaka sa team na nag-asikaso, sa Miguel's, thank you. Sobrang professional. Yun lang po. Dagdag ko lang pala, thank you sa Team Michaels. Yun po, sa team ni Ma'am Nice, maraming salamat po. Kahit medyo may mga hassle, pero yun po, thank you po kasi ang galing, ang ganda. Nagulat ako sa setup. Hindi ko expected na ganito. Maraming salamat po. Then, maraming salamat din sa Snapjoy, yung photo booth namin. Then yun, sa Nicent, sa kay Ma'am Mel, maraming salamat po. Sobra. Yan, kay Sophia. Thank you, girl. Sobra. And then yan sa team ng photo. Thank you, photo and video. Thank you sa inyo. Thank you sa lahat. Yun po. And then sa team pala nung nag-makeup, thank you din. Sobrang babait nyo sa amin. Thank you po. Please, let's shout! Mabuhay ang bagong kasal! Palakpakan naman po natin ang couple. Thank you and congratulations once again, Mr. and Mrs. Domingiano.